Naririnig mo ba, kaibigan? Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday mga kamanggagawa. Welcome po ulit sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po ang makakasama niyo ngayong umaga, Carla San Diego Malabang. Ako naman po si Kim Laderas. Isa na naman pong episode ang ating pagsasaluhan para talakayin ang mga napapanahong balita at mga mahahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Hello din po muna sa ating mga kamanggagawang nakikinig via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami mga kamanggagawa sa live stream ng aming mga Facebook pages, the Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, magandang umaga po ating mga kamanggagawa. Sir Tim, kamustahin muna natin ating mga kamanggagawa dahil kababalik lang halos ng lahat galing sa medyo mahaba-habang long weekend, di ba? Mahaba-habang holiday dahil nga tayo ay nag-observe ng Holy Week. So, kamusta naman Sir Tim ang iyong bakasyon? Yes, Ma'am Carla. Sabi mo, kababalik. Kasama ako sa mga kababalik lang, Ma'am Carla. Kumusta kayo mga kamanggagawa? Nawa ay nakabalik po ang lahat ng ligtas galing sa kanya-kanya nating long weekend last week. Lalong-lalo na, nagsisimula na yung napakainit na panahon, Ma'am Carla. Naramdaman mo ba yun? Oo, ramdam na natin yan, no? Yung talagang mainit, tapos medyo masakit siya sa balat ngayon. Talagang summer na nga, mga kamanggagawa at Ma'am Carla. Kaya naman, gusto nating paalalahanan ang lahat na mag-ingat, lalo kung ang trabaho ay kinakailangan na tayo ay nasa labas, lalo na kung nasa katerikan ng araw. Oo, yung mga may oras yan, 30, may parang 10 a.m. to 2. Medyo iwasan natin yan, no, mga kamanggagawa, dahil masyadong mainit yun, mainit sa balat. Mataas masyado yung heat index kung tawagin. At ayun na, kaugnay nga niya, no, Sir Tim? Kaya yan ang ating topic for today. Ayan, pag-uusapan natin maya-maya lang
mga kamanggagawa, ang mga paraan para maiwasan yung tinatawag nating heat stress sa ating mga lugar pagawaan. At makakasama natin maya-maya din lang si Occupational Safety and Health Center Executive Director Engineer Jose Maria S. Bago yan, good news muna tayo. Good news muna tayo mula sa Central Luzon. Minimum na sahod ng mga kasambahay sa gitnang Luzon, 6,000 na simula ngayong Abril. Epektibo na simula Abril 1 o kahapon ang aumento sa sahod ng mga kasambahay o domestic workers sa Region 3 o gitnang Luzon. Sa bisa ito ng Wage Order Number RB3DW04. Base sa wage order, madaragdagan ng 1,000 piso ang dating 5,000 pisong minimum na sahod ng mga kasambahay sa chartered cities at first-class municipalities sa rehiyon. Madaragdagan naman ng 1,500 piso ang dating 4,500 pisong minimum na sahod ng mga nasa iba pang munisipalidad. Dahil dito, magiging 6,000 na ang minimum wage ng mga kasambahay sa Region 3 kahit ano puman ang kategorya ng lungsod o bayan sa kanilang kinaroroon. So, ibig sabihin, Sir Tino, pantay-pantay na. Kasi before, parang may difference pa na 500 to 1,000. Pero ngayon, pantay-pantay na 6,000 ang matatanggap ng ating mga kasambahay kahit nasaan silang probinsya o city. Sakop din ng wage order ang mga domestic worker, live-in o live-out man, kabilang ang mga general house help, yaya, cook, gardener, laundry person at iba pang mga regular na nagtatrabaho sa iisang bahay o household. Matatanda ang inilabas ng Central Luzon Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang nasabing wage order nitong March. Mula Central Luzon, dumako naman tayo sa Calabarzon. Kabuhayan ng mga mangingisdang sinalanta ng mga bagyo noong 2022, ibinalik ng DOLE. Bagong pag-asa naman ang hatid ng DOLE Calabarzon sa pamamagitan ng proyekto nito para sa mga mangingisda sa bayan ng Burdeos, Quezon na nasalanta ng bagyong Carding at Paeng noong huling bahagi ng 2022. Nito lamang 6 ng Marso sa Burdeos Municipal Hall, iniabot na ng DOLE Calabarzon sa mga mangingisda ang nasa 58 motorized fiberglass fishing boat na nagkakahalaga ng higit 5 milyong piso. Ayon kay DOLE Calabarzon Regional Director Roy L. Buenafe, layon ng pamimigay ng bangka sa mga mangingisda na muling bigyang buhay at palaguin ang kabuhayan nilang walang patawad na inanod ng mga nagdaang bagyo. Ito rin aniya ay para manumbalik ang pag-asa at lakas ng mga mangingisda na muling buuin ang kanilang buhay. Dagdag naman ni DOLE Quezon Provincial Head Edwin T. Hernandez, ang mga bangkang ipinamigay ng DOLE ay puhunan para sa kinabukasan ng mga mangingisda sa Burdeos. Lubos naman ang pasasalamat ng ilang benepisyaryo para sa mga bangka na anilay makatutulong din sa kanilang mga pamilya at komunidad. Sumisimbolo rin anila ito na hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Good news naman tayo mula sa Visayas. Mga magsasakang apektado ng tagtuyot na tulungan ng tupad. Hindi naman pinabayaan ng Department of Labor and Employment, Western Visayas Region, ang nasa 200 magsasaka at farm workers na apektado ng matinding tagtuyot sa Barangay Fernandez sa Maayon, Capiz. Sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o mas kilala bilang tupad na bigyan ng emergency employment
ang mga magsasaka na makakatulong sa kanila na makaraos sa epekto at pinsala ng tagtuyot dulot ng El Nino sa kanilang mga pananim at kabuhayan. Dahil sa emergency employment, makakatanggap ang bawat magsasakang benepisyaryo ng 4,800 pisong sahod para sa kanilang 10 araw ng community service sa kani-kanilang mga komunidad. Kabilang sa mga trinatrabaho ng mga benepisyaryo sa ilalim ng tupad ay ang pagkukumpuni sa mga pampublikong pasilidad at pagtatanggal ng bara o declogging sa mga drain. Tiniyak naman ni Regional Director Sixto T. Rodriguez Jr. na protektado ang mga benepisyaryo mula sa matinding init habang sila ay nagtatrabaho. Higit 1 milyon ang kabuuang nakalaan para sa sahod, personal protective equipment at GSIS Group Personal Accident Insurance ng mga benepisyaryo. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Occupational Safety and Health Center Executive Director, Engineer Jose Maria S. Batino, ukol sa mga paraan para maiwasan ang heat stress sa lugar paggawa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 11 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. It has always been an important goal of the government to improve workplace conditions in the Philippines. In 1982, the Department of Labor and Employment prepared a concept paper creating an institution on occupational safety and health from which foreign aid could be tapped. 1984, the Japanese government responded positively to the call. 1986, an agreement was signed for a 300 million peso grant aid, a project-type technical cooperation under the bilateral grant of the Japanese Official Development Assistance Program through the Japan International Cooperation Agency. Based on its mandate, vision, and mission, the OSHC champions the cause of work safety and health in the Philippines. Programs to promote health and safety of workers are carried out through the following. The Office of the Executive Director, who oversees planning, implementation, monitoring, and evaluation of the OSHC operation. Under DOLE Administrative Order Number 56, Series of 2011, and DOLE Administrative Order Number 407, Series of 2017, the accreditation of Occupational Safety and Health, or OSH consultants and training organizations, as well as OSH practitioners and testing organizations for construction-heavy equipment, respectively, have been transferred to the Occupational Safety and Health Center. The Environment Control Division, or ECD, works toward eliminating work environment hazards and risks and controlling their ill effects on workers. It conducts researches to determine the presence of harmful environmental contaminants that affects workers' safety and health. The Safety Control Division conducts continuing studies, researches, safety audits, and technical inspections in work sites, with emphasis on hazardous machines, processes, and operations. It undertakes performance testing of personal protective equipment to ensure that manufactured PPEs conform with the set standards.
The Training and Public Information Division, or TPID, plans, organizes, and conducts OSH training for a broad range of clientele. The TPID also maintains a library with an exclusive collection of books, journals, researches, and materials on occupational safety and health, which aid researchers and students pursuing studies related to OSH. TPID develops various training modules and conducts information dissemination activities. The Health Control Division conducts scientific researches on occupational health and formulates medical surveillance programs to assist enterprises in the early detection of occupational diseases. The division is among the few laboratories in the country that provides biological monitoring services to assess exposure of workers to chemical hazards such as heavy metals and organic solvents. OSHC also prides itself in its valuable contribution to policies that promote workers' welfare. In fact, DOLE has issued department orders, labor advisories. Also, the OSHC was part of the technical working group that provided technical inputs for the crafting of Republic Act 11058, an act strengthening the occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof, which was signed by President Rodrigo Roa Duterte on August 17, 2018, that proves to be beneficial to its causes. Serving as the centerpiece programs of OSHC on increasing awareness and strengthening commitment to safer and healthier workplaces nationwide are these two major events which are held every 2 years. Gawad Kaligtasan at Kalusugan, or GKK, is a national award given by the Department of Labor and Employment to companies and individuals with outstanding achievements on work safety and health. The National Occupational Safety and Health, or NOSH Congress, a venue for exchange of experiences and news trends on OSH. Ligtas ang maingat is not just a hashtag for OSHC, it's a way of life for the people, for the workers, and for the nation. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagbabalik po tayo dito sa DOLE sa AFP Radio. Dahil sa mas tumitinding heat index dito sa ating bansa, dala na rin ang ating summer at El Nino season, pinapaalalahanan po natin ng lahat ng ating mga kamanggagawa, lalo na yung mga nasa labas o yung mga kinakailangan magtrabaho sa labas at sa ilalim ng masyadong matirik na araw, na mag-ingat dito sa tinatawag nating kondisyon na heat stress. At para bigyan tayo ng detalye kung ano ba at itong heat stress at pati na rin ng mga paraan para maiwasan ang heat stress sa lugar paggawa, kasama po natin ngayong umaga si Occupational Safety and Health Center Executive Director Jose Maria S. Batino. ED Jomar, magandang umaga at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Good morning, ED. Yes, good morning team. Good morning Carla. Maraming salamat din sa inyo sa pagkakataon na maging guest muli dito sa inyong programa sa DOLE sa AFP Radio. Naalala mo team, I think last time na naging guest mo ako, ibang uniform ko, Employees Compensation Commission. Ako. Yes. Ngayon, ang uniform ko naman ay Occupational Safety and Health Center. So, gaya nga ng nangyayari ngayon,
nagiging buzzword yung heat stress, ano. Pero yun nga, no, yung notion ng heat stress hindi lamang ito doon sa init ng panahon. Pag sinabi nating lugar ng paggawa, ang heat stress ay ang pagkalantad ng isang tao manggagawa sa mga kondisyon o makinarya na nagge-generate ng matinding init. Ilang halimbawa lang nito, Carla, Tim, yung mga ovens, injection molding, extrusion sa mga paggawa ng plastics, tunawan ng bakal, boilers o turbina, yung tinatawag na power generation, dryers at mga baking at cooking equipment. So na-expose din, yun nga, sa init ng panahon, na-expose din tayo, mga manggagawa, sa heat stress kapag nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, gaya ng mga construction workers. Buti na lang, hindi tayo construction worker, ano? Traffic enforcers, delivery riders, yan, street sweepers, vendors at iba. Yeah, talaga, yan yung mga nasa labas. So, ang pagkakalantad sa sobrang init ay dumadagdag sa sariling init ng katawan. Kasi, di ba, may init na yung katawan natin. Kaya nga, di ba, pagka nag-measure ka ng temperature, 36 point something, gano'n. Dahil dito, nahihirapan lumabas o sumingaw ang init ng katawan dahil sa taas ng temperatura sa workplace o sa environment. So, ilan lamang just to name a few, ilan lamang sa sintomas ng heat stress ay yung matinding pagkauhaw. Diba? Kaya dapat lagi tayong hydrated. Pagkabalisa, minsan, tama. Nalilit. Tubig sana. Tubig lang Wag naman yung mga matatamis na inumin. Pagkabalisa. Pagkahapo. Di ba? Yung madali kang mapagod. O kaya pagkahilo. Minsan nawawalan talaga ng malay dahil sa heat stress. Pagduduwal, kasama yan mabilis na tibok ng puso, di ba? Palpitate ba? At pagkalito. So bukod pa dyan, depende din sa disorder. Maaring maka-experience ng ang isang manggagawa ng pruritic rashes. Yun yung makatiba na gusto mong kamutin. Yan yung mga rashes. Leg cramps at minsan even seizures. So yan ang mga simptomas, Carla, Tim, pagka-involve o merong heat stress. Ayan. Thank you po, Eddie Jomar, sa pag-explain kasi minsan hindi na alam ng mga kamanggagawa kung ano ba yung nararamdaman nila, kung dala lang ba ng init, ganyan, na normal, pagod lang. Pero minsan, heat stress na pala yun. Maganda yung sinabi, Sir Tim, Eddie Jomar, yung sinabi niyo po, no, na hindi lang yung mga nasa labas, yung nakakaranas, nakakaramdam ng heat stress. Minsan kasi, by default or yung mga workplace talaga natin, mainit na siya, tas mas pinapainit pa po, no, Eddie Jomar, nung panahon natin. Yes, tama. Oo, saka yun kasama sa naapektuhan dito yung mga may medical conditions na. Di ba? Kayo naman dalawa, bata pa kayo, wala pa siguro kayong medical conditions, hindi pa kayo hypertensive, di ba? Wala naman kayong heart or kidney condition. So yung mga ganon, yes, prone silang maapektuhan ng heat stress. Lalo na may mga sakit sa balat. Ganyan din yung mga taong nagkakaedad na tulad namin, na medyo nasa senior age na. So kami yung mga vulnerable sector pagdating sa heat stress. So maaari ding masabi na madalas ito maranasan ng mga kalalakihan, pero ayaw natin mag-generalize, Carla, Tim, Kaya lang siyempre pagka sinabi natin construction workers, traffic enforcers, delivery riders, karamihan predominantly mga lalaki yan. Ayan. So, yun po, Eddie Jomar, nabanggit nyo na po kanina, no, yung iba-iba mga vulnerable yan sa ating heat stress, ganyan. Meron pa po ba tayong mga na-identify na mga sector o mga workers na medyo mataas po yung risk pagdating sa pagkakaroon o pagkakaranas po nitong heat stress? Pagka expose ka sa init, saka yun sa makina rin, kaya sa manufacturing, di ba? Kasama yung manufacturing, mga nag-handle ng chemicals kasi meron kang mga makina na naglalabas ng init lalo na kapag yan ay ginagamit. So, bukod dun sa mga naapekto ng init dahil outdoor ang kanilang trabaho, tulad nga ng mga construction workers at mga delivery riders, kasama na rin yung mga nasa loob, lalo na kung wala kang mga ventilation, di ba? So yung kasama yan. So kailangan ang proper ventilation, lalo na kung kahit ikaw ay sa indoor nagtatrabaho.
At dahil nga nabanggit nyo ng ED Jomar, no, na mataas din yung insidente ng heat stress sa mga lugar paggawa kasi dahil dun sa mga equipment na Yes. ginagamit. Meron po tayong inilabas na labor advisory na nagpapaalala po na may umiiral tayong alituntunin na nakapaloob ito sa Labor Advisory number 8 series of 2023. Pakibahagi naman po, ED Jomar, sa ating mga listeners and viewers, lalong-lalo na dun sa ating mga employers, yung mga nire-recommenda po nating hakbang para maiwasan po yung heat stress sa lugar paggawa. Carla, Tim, bago ko sagutin yan, meron din na kung iduduktong na impormasyon, ano? Kaya tayo sa Pilipinas ay mas vulnerable sa heat stress kasi nga tayo isang tropical country na nakakaranas lang ng 2 seasons. Wet and dry lang yan talaga, di ba? Yeah. So mas mataas ang risk ng heat stress kapag dry season. Ito yung mga buwan ng Abril at Mayo. Okay, kung kailan mababa ang tsansa ng pag-ulan. Pero dahil ngayon ay dumaranas din tayo ng tinatawag na El Nino, di ba? Alam natin lahat. El Nino. Dahil sa El Nino, lalong nadadagdagan, tumitindi ang init ng panahon. Kung kaya mas mataas ang tsansa ng kaso ng heat stress ngayong panahon na ito. Tungkol naman sa mga lugar, ayon sa nakaraang talaan, although nababanggit natin yung mga lugar, pero hindi lang limited to sa Tuguegarao, Cagayan, Subic, Zambales at General Santos City. Dahil nga sa El Nino, marami pang lugar sa Pilipinas ang nakaka-experience na matinding init. So hindi lang to limited doon sa mga lugar na yan. Ngayon, sa lugar naman ng paggawa, nangunguna ang construction, manufacturing, power generation, mining, diba? Transportation, at yung mga nasa services sector. Ngayon, babalik na ako doon sa katanungan nyo, yung department advisory natin. Carla, Tim, 2 department advisories na ang na-issue natin dito, no? Ang na-issue ng Secretary ng Labor, ng Department of Labor and Employment. Yung unang advisory, Labor Advisory number 3, series of 2016. At yung ngayon naman po, yung mas current ay Labor Advisory number 8, series of 2023 na pareho naglalayong mabigyan ng hakbang para maiwasan ng stress. Ilan sa mga provision nitong mga labor advisories na to ay yung mga sumusunod. Pagkakaroon ng tamang ventilation. So, yun sinasabi ko, ventilation. Sarap sana kung air condition ang lugar ng paggawa. Pero siyempre, hindi siya air condition, pero dapat may exhaust fan. Merong electric fan. Kailangan kasing ma-exhaust o mailabas ang init sa loob ng lugar ng paggawa. Pagbibigay ng rest break sa mga manggagawa para makarecover sa sobrang init, di ba? So, napakahalaga ng mga rest break na yung 50 minutes sa umaga, 50 minutes sa hapon at yung lunch break natin. Yan yung pagkakataon para makaka-recover dahil sa sobrang init. Pagkakaroon ng adjustment sa location o kaya sa oras ng pagtatrabaho para maiwasan ang dagdag na exposure ng init ng panahon. So, nauso na ngayon yung mga alternative work arrangement, flexible work arrangement. So, kasama yan sa sinasabi ng Labor Advisory na posibleng approach to address heat stress. Yung pagbibigay din ng personal protective equipment na tamang uniform, wag yung makakapal, yung lightweight lang. 'Di ba? Cotton, 'di ba? Long sleeves, 'di ba? Pero cotton siya. Kumbaga sa malamig siya sa katawan. Pagbibigay ng libre at malinis na sapat na drinking water, no? Potable water, hindi man kailangan malamig, Basta malinis siya at pwedeng inumin. At pagpapaalala sa manggagawa na uminom ng tubig upang laging hydrated ang katawan. Kasi maraming manggagawa kasi sa sobrang busy nila, hindi ba? Minsan nakakalimutan nila ng uminom kasi kailangan tapusin nila yung trabaho nila. So kasama na dito ang pag-iwas sa inumin ng alcohol at yung mga sobrang matatamis. So, sana naman kayong dalawa hindi mahilig sa matatamis na inumin, ha? Ako po hindi po. Hindi ko po masasagot. Hindi mo masagot yung para kay Tim, ha? Iwas na tayo. Oo. Tama. Saka mahalaga yung... Go ahead, sir. Yeah. Yung mahalaga pa dito yung pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa heat stress kasi maraming manggagawa, hindi naman nila alam na yung sintomas na yun pala, heat stress na. So dapat aware sila sa mga information na relevant at responsive pagdating sa heat stress. Pagkakaroon ng emergency preparedness, kung sakali, wag naman sana na magkaroon ng insidente, may nag-collapse. So dapat dyan papasok yung emergency preparedness program ng isang lugar ng paggawa. Ayan. So maraming salamat, no, Sir
ED Jomar, dahil ibinahagi niyo po no, sa ating mga kamanggagawa yung nilalaman nitong labor advisory. Nabanggit niyo po kanina, sir, na ito pong mga measures na to, dapat po kinakailangan po ba na para po sa ating mga employers, sir, kinakailangan po ba na meron po OSH program na nakapalob itong mga safety measures na to, yung ating mga establishments po? Yes, Carla, team, meron tayong requirement, meron tayong requirement na dapat ang mga kumpanya ay mag-submit sa DOLE ng kanilang occupational safety tenant program. In fact, merong template yan na pwede nilang sundan. So doon dapat nakapaloob yung tinatawag na heat stress management program. In fact, sa mga kumpanya, common naman sa kanila yung nag-hazard identification, risk assessment, and control. So doon nila makikita, kung ano mga approaches ang pwede sa mga lugar ng paggawa na kailangan ng heat stress management program. Kung saan lahat ng nabanggit nating mga hakbang ay dapat nakapaloob doon sa programa na yon at maaaring ipatupad sa pribado at pampublikong establishment. So hindi lang to pribado, pampubliko rin dahil tayo merong standards for the public sector. Yeah. Kung sakali po, ED Jomar, na nais pong humingi ng assistance yung ating mga employers regarding po sa pagpapatupad nitong alituntunin para maiwasan ang heat stress, o kaya may mga katanungan po sila hinggil sa mga programa at serbisyo pong hinahatid ng inyong tanggapan, saan at paano po ba makokontak ang OSHC? Okay, team. Gusto ko sana pumunta sila dito. Kaya lang, baka mamaya maging victim pa sila ng heat stress. So, ang sasabihin ko na lang, yung mainit Ang sasabihin ko na lang, yung telephone number, 8929-6036 hanggang 39. Then, pwede rin sila, Team Carla, mag-email sa amin, oed@oshc.dole.gov.ph, o di kayo pumunta sa aming website, oshc.dole.gov.ph, at sa aming FB, sa social media namin, dole.oshc. At meron din kami sa pangkalahatan, meron kaming regional extension units na matatagpuan din ang contact details nila sa aming website. So pwede nila kaming kontakin dito sa QC, pwede na rin silang kumontak sa aming regional extension units. Yan. Pwedeng magpatulong yung ating mga private establishments po, ED, para makapag-set up ng kanilang OSH program na nakapaloob kung paano but yung heat stress. Pwede, Carla. Saka nandiyan naman ang ating Department of Labor and Employment. Kasama rin natin sila, katuwang namin sila para magbigay ng advice, assistance sa kumpanya kung paano ma-improve ang safety tenant program nila. Kasama na ang approaches para tingnan ang mga manggagawa na makaiwas sa heat stress. Ayan. ED Jomar, binibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon ngayon po na magbigay ng mensahe at magbigay na din ng paalala, lalo na po doon sa ating nararanasan sa ngayon na napakatinding init talaga dulot ng El Nino, itong ating summer season. Go ahead, ED. Okay, thank you, Carla. Thank you, team. Pero yun again, bago matapos ang lahat, invite ko ulit ang lahat sa Gawad Kaligtasan at Kalusugan. 13th episode na to, ito'y open sa pribado at publikong establishmento, sa mapamalaki, mapalit pa ni micro at informal sector. So, ang mechanics po naka-upload na sa mga application forms, naka-upload na sa aming website. So tama po, kailangan natin dobleng pag-ingat dahil hindi lamang tayo nakakaranas ng normal na summer. Ngayon, kundi pati rin ang El Nino na ay may epekto. Ayon nga sa Pag-asa, patuloy nating mararanasan ang ganitong sitwasyon, ang ganitong init hanggang Mayo ngayong taon na to. Para sa kapwa natin manggagawa, dalasan natin ang pag-inom ng tubig, magsuot ng light material, damit na malamig sa katawan, magpahinga tayo kung kinakailangan. At kung ang trabaho ay nagre-require na matagal na exposure sa ilalim ng init ng araw, higit sa lahat, panatiling nating malusog ang ating pangangatawan. Kumain tayo ng tama, matulog ng sapat, at mag-ehersisyo, hopefully, araw-araw. Para naman sa mga employer, isipin natin ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Bigyan natin sila ng nararapat na personal protective equipment o panangga sa init.
ng araw. Pag bigyan natin sila ng pagkakataong magpahinga, dagdagan natin ang mga programa natin patungkol sa kalusugan sa loob ng lugar ng paggawa. Mag-ingat po tayong lahat ngayong panahon ng tag-init. Hindi po biro ang heat stress at maaari magkaroon tayo ng masamang epekto. Ang heat stress ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan. Siguraduhin po natin na tayo ay ligtas at malusog, hindi lamang sa ating trabaho, kundi para rin sa ating para rin sa ating pamilya at para sa komunidad. At pag may nararamdaman kayo, magpatingin po tayo sa doktor. Yun lang po at maraming salamat, team. Maraming salamat, Carla, sa ibinigay niyo sa aming pagkakataon. Kaya sa ating mga kamanggagawa at employers na i-consider at magbigay sila ng tamang pangunawa dito sa heat stress. Oo, sa nangyayari ngayon, dapat medyo flexible tayo. Hindi na namin kayo patatagalin pa. ED Jomar, maraming salamat po sa palagiang pagpapaunlak ng aming imbitasyon dito sa Dole sa AFP Radio. More power po sa lahat na bumubuo ng OSHC. ED Jomar, stay safe po. At maraming salamat. Maraming salamat, ED. Maraming salamat. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si Occupational Safety and Health Center Executive Director, Engineer Jose Maria S. Batino. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa OSHC sa pamamagitan ng kanilang mga hotlines o sa pinakamalapit na OSHC Regional Extension Unit sa inyong mga lugar. Ang mga detalyeng yan ay matatagpuan sa kanilang website www.oshc.dole.gov.ph at syempre i-follow nyo na rin ang kanilang Facebook page. Type nyo lamang ang Occupational Safety and Health Center sa inyong search bars. Ayan, mas maganda na 13 kung sa hotline na lang muna sila dahil medyo mainit ngayon. Lumabas. Oo, sa loob lang muna tayo ng ating mga workplace. Pwede rin naman silang mag-send ng message through FB. Oo, pwede rin na nabanggit din kanina ni Idoma yung kanilang email kung sa ating mga private establishments na nais na maghingi ng assistance ng para makapag-draft ng kanilang OSH program at ma-include itong kung paano yung mga para maiwasan ng heat stress. Ayan. Pwede kayo mag-email o tumawag sa OSHC. Punta lang kayo sa kanilang website. At maaari din, para sa inyong mga iba pang labor na related na mga tanong or may nais kayong malaman ng programo, bukas po ang ating Dole Hotline 134. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concern. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Nandyan din, Sir Tim, sa ating Facebook page yung mga advisories natin, no? Kung gusto nilang mabasa yung tungkol sa heat stress, ayan, meron tayong mga dinevelop na mga information para mas maintindihan ng ating mga kamanggagawa, pati na rin ng ating mga establishment, kung paano ba ito maiwas. At habang nandyan kayo, mga kamanggagawa, i-like nyo na rin ang ating Facebook page at mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel para naman lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At ito na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, isa na namang programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service, at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Tim Ladera. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Bago po tayo magtapos, pinaalalahanan po ulit ang lahat ng ating mga kamanggagawa. Uminom po tayo ng maraming tubig at magpahinga kung pagod, sabi nga ni Edie Jomar kanina, at umiwas sa mga matatamis na mga drinks. Ayan. So, ingat po tayong lahat ngayon na medyo mainit ang ating panahon. Dulot na rin yan ng summer at El Nino. Ayan.
Tutok lang po ulit kayo mga kamanggagawa sa ating susunod na episode para sa iba pang mga programa at serbisyo na hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:39 a.m. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.